Doc, paano ko malalaman kung sapat ba talaga ang breast milk na nakukuha ng baby ko? Actually, mga mommies, naranasan ko rin ito nung first time kong mag-breastfeed and kahit dito sa second baby ko. Sometimes napapaisip ako, bakit parang dede lang siya ng dede? Or parang wala naman siyang nakukuha? Nabubusog ba siya? So natatanong ko yung sa sarili ko, no? So pag-usapan natin ang ilan sa mga signs na nakakakuha si baby ng sapat na breast milk and ano ba yung mga dapat nating i-observe. Ako nga pala si Dr. Rakat, I'm a pediatrician and a mom. Breastfeeding is natural para sa ating mga mommies pero honestly, hindi po siya ganun kadali. Kasi po, unlike bottle feeding, hindi natin nakikita kung ilang ounces na ba yung naiinom ni baby. And tulad nating adults, ang mga babies ay iba-iba din ang body sizes, yung appetite, yung kanilang metabolism, at yung kanilang activity level. So, may mga babies na mabilis dumede, minsan 5 to 10 minutes lang. May iba naman umaabot ng 20 to 30 minutes or longer. Yan po yung na-experience ko sa aking baby, no? May mga panahon din na halos sunod-sunod silang dumedede. Tawag dito yung cluster feeding. And pwede itong mangyari lalo na during growth spurts. Kaya huwag po nating ikumpara ang feeding pattern ng baby natin sa ibang mga babies. Kasi hindi po porket mabilis dumede ang isang baby, mas marami na agad siyang nakuhang milk. And hindi rin dahil matagal dumede yung baby mo, kulang na agad yung supply mo. Mas mahalaga po ang overall signs of effective milk transfer, diaper output, at yung weight gain ni baby. So, ito po yung mga important things to remember. So, number 1, practice po tayo ng responsive feeding. So, ibig sabihin, i-offer natin ang milk according sa hunger cues ni baby. And not strictly ayon lamang sa oras, no? Kasi minsan naaaligaga tayo 2 hours, every 3 hours. So, for newborns, breastfeeding usually happens around 8 to 12 times within 24 hours. Pero, pwedeng mas madalas during cluster feeding. So, yung mga early hunger cues na pwedeng yung obserbahan would be yung gumagalaw o kaya bumubuka na yung kanyang mga bibig, naglilik or nagsismack na yung kanyang mga lips, dinadala ang kanyang kamay sa kanyang mga bibig, lalo na kung siya ay mga 3 going 4 months na, hinahanap ang breast ni mommy at nagiging restless na siya. Tandaan nyo po, kapag po umiyak si baby, usually late hunger cue na po ito. Kapag naman umiyak na si baby after breastfeeding, hindi po automatic kulang ang gatas kasi baka kailangan lang niyang dumighay, magpalit ng diaper, kailangan lang magpahinga sa breastfeeding, magpakarga, or baka naman naiinitan, overstimulated, or uncomfortable siya. So, okay lang naman na i-offer ulit ang breast nyo, pero tingnan din natin kung may iba pa ba siyang pangangailangan. Paano naman malalaman kung busog na si baby? Kapag satisfied na siya, mapapansin mong bumabagal na or pahinto-hinto na yung pagsuso niya, relax na ang kanyang katawan and yung kanyang mga kamay. So usually nakaganyan yung kanyang kamay, no, pag gutom. Kapag siya medyo pabusog na, unti-unti nang bubukayan tapos pa-relax na yung kanyang mga kamay at braso. Kusa din pong bumibitiw si baby sa breast ni mommy kapag siya'y busog na o kaya ay inilalayo o nagto-turn away yung kanyang ulo. Ma-observe nyo din na mas mukhang kalmado na siya at kontento na pagkatapos dumede. Huwag piliting kapag malinaw na ipinapakita niyang tapos na po siya. So, second tip to remember would be to look for effective milk transfer. Ano po yung sabihin nito? So, habang dumedede, usually magsisimula si baby na mabilis yung pagsuso. Very vigorous yan. Pagkatapos, magiging slower, mas mahaba at rhythmic ang kanyang sucking na may visible din siyang pagsuswalo. No? Minsan, naririnig yung pang lumulunok siya. So, those are good signs na nakakakuha siya ng gatas. Other signs would include naririnig nyo nga siya or nakikitang lumulunok, rounded ang cheeks at hindi humihigop pa loob, kalmado at relax siya habang dumedede, kusang bumibitiw pagkatapos at moist ang kanyang mouth. Minsan nga meron pang tumutulong gatas po mula sa kanyang bibig at mas malambot na rin po mami yung breast mo after feeding at yung breast nyo po ay hindi flattened, pinch or misshapen pagkatapos. Yung breastfeeding po should not be severely painful. Kung masakit ang latch, may clicking sound habang siya'y dumedede, laging nadudula si baby sa breast or nasusugatan ng nipples, magpa-assess po kayo ng latch ni baby. Third thing to remember is to check the diapers. Sa first few days, kaunti pa talaga ang wet diapers, pero small amounts of colostrum are normal and appropriate ito for newborn. Pero habang dumadami yung milk intake ni baby, dapat dumadami din yung ihi and we usually expect around 6 adequately wet diapers within 24 hours. At least po yun ha, pero pwedeng mas marami pa. Sa first few weeks, the stool usually mag-start po yan, magiging dark meconium, magiging
greenish, then magiging soft or loose yellow stool. Pagkalipas ng around 4 to 6 weeks, may ibang exclusively na breastfed babies na nagpupupo sila less often, hindi kasing dalas as before, and pwedeng normal pa rin yun. May video po akong ginawa tungkol dyan. Ang importante lang pong tingnan, dapat soft ang stool, comfortable si baby, enough yung wet diapers at gaining weight si baby. Next thing to remember, and this is the most important, no, yung weight gain. So, normal po na nawawala ng kaunting timbang ang newborn baby during the first few days pagkapanganak. Pero pagkatapos po nito, dapat magsimula siyang mag-gain ng weight niya steadily, and usually, babalik siya sa birth weight niya around 10 to 14 days. And then, yung pediatrician niyo, of course, i-interpret din naman ito base pa rin sa overall condition ni baby and growth pattern. Kaya po, very important na hindi niyo po ma-miss ang newborn follow-up and check-up. Hindi din natin dapat husgahan yung milk supply base lamang kung kaunti po yung nakukuha nyo tuwing kayo ay nagpapump. Kasi yung amount po na na-express ng inyong dede kapag siya ay nagpapump does not always represent how much milk your baby can get directly from the breast. So, when should you seek help? Magpakonsulta po agad kung si baby ay tutulog-tulog or hirap gisingin, especially during feeding. Kapag po breastfeeding fewer than 8 times for most days during the early newborn period, ipacheck din po kung hindi mo marinig or makita na lumulunok habang dumedede si baby, laging nahihirapang mag-latch, may fewer than about 6 wet diapers per day, patuloy na nababawasan ang timbang after the first few days, hindi bumabalik sa birth weight within the expected period of about 10 to 14 days, madalas meron siyang tuyong bibig, naninilaw, at saka mukha siyang nangihina at matamlay. So, mommy, hindi natin kailangan sukatin bawat drop ng breast milk para malaman kung enough ang nakukuha ni baby. You have to look at the whole picture. Effective ba yung kanyang pag-suck and swallow? Enough ba yung diapers na wet? Alertness, level, satisfaction after most feeds, and yung steady na weight gain. And remember po, breastfeeding is a learning process for both mommy and baby. Humingi po kayo ng tulong kung kinakailangan. Kapag may concern, kausapin ang inyong pediatrician or a trained lactation consultant before the worry becomes overwhelming. Muli, ito po si Dr. Kat. Ingat po kayo palagi.